my beloved Boss Mike Cervera. Ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. May mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa sabi niya, corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt noon nung panahon niya? Pangulong Duterte, meron ba kayo naalalang ipinakulong niya na corrupt? Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Pero in fairness dito sa presidente na to, si Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising sa katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat na mulat ngayon, galit na galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema. Yan! Wait lang. Hindi pwedeng hindi batiin yung mga bumubuhay sa atin. Emeline De Castro, ayan na. Di ba? Late ka na. Hindi ka ulitin mo tong live na to. Hindi ka magiging masaya kapag hindi mo inulit tong live na to, ha? Ito, isa pa nga. Para daw sa mga DDS ito, makinig kayo sa sinasabi ni Tunying na matagal na naming sinasabi. Pakinggan nyo, ha? Pakinggan ninyo. Ito na. Pasok. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. May mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa sabi niya, corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt noon nung panahon niya? Pangulong Duterte, meron ba kayo naalalang ipinakulong niya na corrupt? Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Pero in fairness dito sa presidente na to, si Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising. Correct. Sa katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat na mulat ngayon, galit na galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema. Diba? Yan na nga ba? Sabi ko sa inyo, yan ang tagabuhay ko eh. Diba? Emeline De Castro, thank you naman. Ang hirap daw. Hirap makachempo sa live mo. Ulitin mo to. Masaya to. Marami kang aral na mapopulot ngayong live na to. Etong live na to. Marami kang mapopulot na aral. Diba? So mga kababayan ko, bigyan natin to ng reaction. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. Totoo yan, ang daming pinangalanan. Diba? Meron pa nga akong binagsak na ganyan, no? Ganyang kadami. Na mga sangkot daw. Saan? Sa droga. Ganito kakapal, binagsak pa nga niya sa harapan ni Jessica Soho. Sino nakatanda nun? Sabi, ganito mga kababayan, ha? Ganyan. Binagsak, bag, di ba? Tinanong siya ni kung gaano daw kabigat yung problema. Binagsak yung mga poro and coupon ban. Sino nakapanood nun? Nakaalala? Ha? Paki-press 1 nga. Yun eh. Ang dami. Pero ang tanong ko sa inyo, meron ba na naipakulong si Digong noon sa dami-dami ng mga in-expose nung matandang hayop na yon? Ang dami. Sa dami ng coupon ban na listahan na ganyang kakapal, mas makapal pa sa pagmumukha ni Sara. Ha? Mga kababayan ko, ni isa doon wala akong matandaan na may napakulong, napapanagot. Ano mga kababayan? Nananatili ngayon sa kulungan. Wala.
'Di ba? Wala ho. Meron ako natandaan. Dahil kalaban siya politika, ng kanyang mga kalyado, yun. Sino? Yung pong Espinosa. At yung pong isa. Sino? Si Halili. Yun mga kababayan, nagtatangkad, tumakbo rin presidente noon. Abay, ginawa nila pinatay nila Si De Lima, hindi. Ginawan lang ng kwento, ayun o, absuelto. So wala. Nga mga kababayan. Pero si Pangulong Bongbong walang sinisino. Kahit dati ka pang presidente, kahit pastor ka pa, kahit ikaw'y napakayaman, kahit ikaw ay incheck pa, kapag nagkasala ka sa bansang ito, walang negotiation. Walang negotiation. Wala. Kailangan idaan sa proseso at kung ikaw ay mahatulan, diretso ka sa kulungan. Nung panahon ni Digong, ibubulong kay Bongo, Mr. President, sagot na raw ni Sagot na daw ni Amy. Sagot na daw ni Chavit. Pagka ganun, palakasan, sige na, pagbigyan mo na. Gawan nyo na ng paraan. Diba? Yun mga kababayan diba? May mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa, sabi niya, corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt nun? Wala. Ang daming ang binanggit na general nun diba? Ang dami-daming binanggit na general nun ni Digong. Nag-aantay ako kahit isang general sana may mapakulong. Wala naman Di ba? Wala. Oo, nga. Panahon niya. Nung panahon niya. Pangulong Duterte, meron ba kayo naalalang ipinakulong niya na corrupt? Wala. Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Wala. Wala talaga. Kahit ako, wala. Meron ba? Wala. Pero in fairness dito sa presidente na to, si Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising. Correct. Kung hindi niya kinumpronta to, mga kababayan, hindi tayo ganito kagising. Ngayon lang sa kasaysayan ng Pilipinas nangyari ito Pagkaisipin nyo lang maigi. Ngayon lang sa panahon ni Pangulong Bongbong nangyari yung ganitong pagkakataon. Tignan nyo si Pangulo kahit anong sabihin nila. Iniismidan lang. Hindi pinapansin ni Manong Bongbong yung mga banat nila Kasi alam ni Manong na nasa tama siya. Alam ni Manong Bongbong na siya ay totoo. Yun O kita nyo? Dinedma niya lahat. Nagkakagulo na sila sa Mindiola, sa Luneta. Kahit pa sumama na yung Iglesia, GIL, KOGC sa pamumuno ni Kibuloy. Wala, hindi ininda. Walang pake kasi alam niya, kasama niya ang taong bayan dito sa kanyang hangarin na matuldukan na itong pagnanakaw, pangungulimbat, pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga politiko at mga taong nakaupo sa gobyerno. Diba? Ganon. Sa katotohanan, hindi po ba, mga kababayan? Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat na mulat ngayon, galit na galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema. Kita nyo? Walang may kaalam-alam. Puro lang hinala. Pero si Pangulo, tinuldukan na hindi na po tayo kailanman magiging bulag sa ginagawa ng mga politiko. Kahit sino, hanggang siya may kagawad ninyo. Yung gawain po nila na pagnanakaw sa mga sangay ng gobyerno, yung mga red tape dyan,
yung mga under the table. Nako, tigil nyo na yan. Our beloved Boss Mike Sevilla.